Okay, so dun muna tayo sa unang income taxation scheme na binanggit ng tax code, which is final income taxation. This system of taxation is referred to as the final withholding tax system. Ayan, so itong second, third, and fourth bullet point na to, no, skip muna natin for the meantime. Sa illustration na lang natin siya ipapaliwanag. Final taxation is applicable only on a certain passive income. Ayan, so tandaan natin, no, gawin na natin inherent sa sarili natin, kumbaga, yan, para mas hindi natin makalimutan. Ang final income taxation ay applicable lang sa mga certain passive income listed by the law. So, naka-indicate sa batas natin yung mga uri ng income na subject sa final tax. Again, ang final income taxation, no, applicable siya sa passive income na nakalista sa ating batas, no? Pero not all items of passive income is subject to final tax. Yan. So sa mga piling passive income lang nag-a-apply ang final income taxation. So passive income. Yan. So ano ba tong passive income, no? Alam na natin na ang final income taxation applicable lang siya sa certain items ng passive income. Ano ba yung passive income? Passive income versus active income. Passive incomes are earned with very minimal or even without active involvement of the taxpayer in the earning process. Ayan, so examples, so may example pala dito. Examples of passive income are interest income from banks, dividends from domestic corporations, and royalties. So yung mga naririnig natin, no, na yung mga naririnig natin na kumikita, no, kumikita sila kahit natutulog, no, kahit natutulog sila or kahit wala silang ginagawa. Yung mga naririnig natin na gano'n, no, totoo yun, no. May gano'n talagang uri ng income, no, wherein kikita ka with a very minimal or even without active involvement. So ayan, example nito, yan, yung interest from banks. So syempre, from the time na naglagay ka na ng pera sa bangko, no, gawa savings, from the time na nag-open ka na ng savings account, tapos palagi ka na nagsa-save doon, no, very minimal. So, halos wala kang active involvement kasi naglalagay ka lang ng pera. Pero kumikita yung pera mo sa bank. Kahit natutulog ka sa gabi, no, ayan, kumikita 'yon. Interest income, tumutubo siya ng interest income. Ganoon din, dividends from domestic corporations. So, syempre, from the time na naging stockholder ka na ng isang domestic corporation, entitled ka na sa dividend. So, maghihintay ka na lang, kumbaga, ng dividend income. And royalties. So, basically, yung royalties, ito yung sa mga intellectual na property, no? Like books. Ayan, royalties. So, basically, ang passive income, ito yung mga income na kinikita natin with very minimal or even without active involvement. So, kumikita kahit wala tayong ginagawa. Income na nare-receive natin kahit na wala tayong active involvement. So, examples are interest, dividends, tapos royalties. So, sa mga ganong uri lang ng income, applicable ang final income taxation. How about yung tinatawag nating active income? Active or regular income arises from transactions requiring a considerable degree of effort from the taxpayer. Examples are compensation income, business income, and professional income. So, ang active income, no, or regular income, ito yung kumbaga typical na uri ng income natin, no? Kasi ito yung mga type ng income na pinagtatrabahuan, ayan. Pinaglalagyan ng effort, ayan. So ito nga example, compensation income.
So, syempre, para kumita ka ng compensation income, no, para makareceive ka ng compensation income, dapat employed ka. At dahil employed ka, nagtatrabaho ka. Nagbibigay ka ng effort, no? Nag-e-exert ka ng effort para ma-earn yung compensation income. Nagtatrabaho ka sa kumpanya para kumita. So, ganun din, business income. Siyempre, hindi naman tutubo yung negosyo or hindi naman kikita yung negosyo kung hindi ka magbebenta. Ayan. And professional income. So, sa case ng mga nagpa-practice ng professional service, no? Ayan. Again, ang final income taxation sa passive income lang siya applicable. Kapag active income na yan, so meaning yung pinagtatrabahuan, kumbaga, no? Yung pinaglalaanan ng effort, pinaglalaanan ng panahon para kitain, no? Hindi yon final income taxation. And sabi again dito, no? Sabi again dito, final taxation is applicable only na certain passive income. So, ano-ano ba yung mga passive income na under ng final income taxation? So, basically, no, interest. Ayan, lagyan na natin dito, no? Interest. Ayan. Tapos, dividend. Tapos, royalties. Ayan. Royalties. Ano pa ba? Prices. Winnings. Tapos, yung share in net income of business partnership. Ayan. Okay. In general, no, in general, ito yung mga income na subject sa final tax, no? Ito yung mga income na subject sa final tax. Under siya ng final income taxation. So, we have interest, dividend, royalties, prices, winnings, saka yung share in net income of business partnership. Now, kung ganitong ang uri ng income ng taxpayer, then ang mag-a-apply sa kanya, final income taxation. Now, balikan natin, no, yung ating illustration. Ayan, no. Balikan natin yung ating illustration. So, alam na natin, no, alam na natin na ang mga income na subject sa final income taxation ay mga passive income. And hindi lahat ng passive income subject sa final income taxation. Kumbaga, may certain lang na passive income, which is interest, dividend, royalties, prices, winnings, saka yung share in net income of business partnership. Ayan, no? So, balik tayo sa ating illustration. So, eto marami kang uri ng income, no? Ayan, marami kang income. Ayan, meron kang compensation, may interest, may profit from business, dividend income, talent fee, tapos yung mga gain on sale. And remember, no, bago pala tayo magpatuloy, recap tayo ng types of income taxpayers. Ang taxpayer natin, it can be an individual, no, an individual taxpayer. Individual taxpayer. So, individual, ito yung mga natural persons, no, human beings, mga tao, natural na tao, ayan. And yung isa pa, corporation. Yan. Yung mga taxpayer naman na corporation, so ito yung mga juridical persons, no. Yan. And itong tinatopic natin ngayon na income taxation schemes, no, applicable, no, pareha siya sa individual at sa corporation. So iisa lang siya, no. Applicable to sa individual, applicable din sa corporation. Same sila ng rule in general, no. So again, itong tinatopic natin ngayon na income taxation schemes, applicable ito mapa individual man or corporation. Pero itong illustration natin, no,
pertaining sa individual, which is ikaw. Yan. Kunyari, ikaw yan. Tapos, ito yung mga kinita mo for the year. Now, dahil kumita ka, ano yung mga tax na mag-a-apply sa'yo? Ayan. Okay. So, ito yung final income taxation. Ito yung mga income na subject sa final tax. No? Interest. So, interest. So, mayroon ka bang interest dito? Ito, yan. Interest income from your savings account. So, ito, dahil may kita ka dito from your savings accounts, saving account, no? May interest income, ang mag-a-apply na income taxation scheme dyan, final income taxation. Yan ang mag-a-apply sa kanya. No? Final income taxation. Ano pa? Dividend. So, meron ka bang dividend dito? Compensation income, savings, profit from business. Eto, meron kang dividend income from domestic corporation. So, ang mag-a-apply dito, final income taxation. Okay, no? Okay, so may income ako. Interest income. Paano natin tataksan ang interest income? Or paano siya matataksan? Final income taxation na mag-a-apply. Okay, may dividend income ka. Ayan, may dividend income ka. Anong tax ang mag-a-apply? Paano siya matataksan? Final income taxation. Ano pa? Royalties. So, wala ka namang royalties, no? Winnings, prizes, wala rin. Tapos, share in net income of business partnership. So, wala din. Ayan. So, sa mga income mo ng taon na to, no? Dalawang income yung applicable sa final income taxation, which is interest, saka dividend income. And again, no, kagaya ng binabanggit natin kanina, ang income taxation scheme ay applicable lang siya sa kumbaga sa isang uri ng income, no? Kumbaga walang income na subject sa dalawang income taxation schemes. Palagi lang yang isa. Tapos tuloy na natin. Final income taxation. Final income taxation is characterized by final taxes, wherein full taxes are withheld by the income payer at source. The recipient income taxpayer receives the income net of taxes. So, ganito yung characteristics ng final income taxation, no? Yung recipient income taxpayer, marireceive niya yung income niya net of taxes. Okay, to illustrate, no? Ayan, to illustrate. Ayan, meron tayo ditong interest income, no? Ayan, meron kang interest income na kinita. Dahil interest income yan from your savings account sa bangko, final income taxation ang mag-a-apply. Now, illustrate natin yung characteristics ng final income taxation. So, dito na lang sa index card na scratch. Final income taxation is characterized by final taxes wherein full taxes are withheld by the income payer at source. Now, so, sino ba yung payer dito? Sino yung payer? Ayan. Tapos, the recipient income taxpayer. So, meron tayong party na binanggit. Recipient income taxpayer. Ayan. So, basically, si payer, sino ba si payer? Siya yung source of income. So, dito, sa illustration natin, may interest income ka. Ang source of income mo, syempre, yung bangko. Ayan. Yung bangko, yung payer. Now, sino naman si recipient income taxpayer? Di yung recipient ng interest income, which is ikaw. Ayan. Ikaw si recipient income kasi income taxpayer kasi ikaw yung recipient ng interest income. Si bangko yung payer kasi sa kanya galing.
no? Siya yung magbibigay ng interest income sa iyo. The recipient income taxpayer receives the income net of taxes. Yan. Isa sa mga characteristics ng final income taxation, matatanggap natin yung income natin net of taxes na. Now, kunyari, meron kang interest income, no? Dahil may pera ka dito sa bangko, no? May pera ka sa bangko, tutubo ng interest. Let's say, ang interest income, maliitan lang natin yung amount, no? 100 pesos lang. 100 pesos lang yung interest income. Now, dahil meron kang interest income, no, dapat ang marireceive mo 100 pesos din. Kasi yan yung kinita mo 100 pesos. Yung kinita ng pera mo sa bangko. So, dapat 100 pesos din yung matatanggap mo. Pero, since nga ang interest income, subject sa final tax, ganito ang mangyayari. Yung 100 pesos na supposed to be na marireceive mo, hindi mo na yan marireceive ng buo. Kasi nga, the recipient income, taxpayer receives the income net of taxes. So, kung 100 yung kinita ng pera mo sa bangko, hindi mo na yan marireceive ng buo. Ang marireceive mo lang ay 80 pesos lang. Kasi, yung 20 pesos dyan, yun yung tax, no? So, final tax on interest income, so 100 pesos times 20% tax rate, no? Ang tax rate basically ng interest income 20%. 100 pesos times 20%, 20 pesos, no? Ayan. So yung 100 peso mo na interest income, may tax na 20. So therefore, ibabawas diyan yung iyong tax, kaya 80 na lang yung marireceive mo. No? Ayan. 80 lang yung papasok sa account mo as interest ng iyong pera. Kahit 100 yan. Kasi nga, binawas na yung tax. Inaltas na ni bangko yung tax ng iyong interest income. Now, tuloy natin. Okay, alam na natin na 80 lang yung marireceive natin. No? 80 pesos lang. Ano mangyayari doon sa 20? Saan pupunta yung 20 na hindi niya binigay sa akin? Kasi yan yung tax sa aking interest income. Yan yung tax sa interest income. The payer is the one required by law to remit the tax to the government. Now, sino si payer? Dito sa ating illustration. Si bangko. Si bangko ang magre-remit nito kay BIR. Hindi ikaw, no? Ayan, tagabayad ibabayad ni bangko yung interest. Ibabayad ni bangko yung kinaltas na tax sa iyo sa BIR. Ayan. Siya ang magbabayad, hindi ikaw. Kasi kinaltas niya na agad sa ano mo kinaltas niya na agad dun sa interest income mo Dahil kinaltas niya yan, nakay bangko pa yung 20 pesos na supposed to be niya ibibigay niya sa iyo. Yan yung ibabayad niya kay BIR. Yan. So basically, no, yung sa final income taxation, the recipient income taxpayer will receive the income net of taxes, kagaya sa illustration natin. 100 yung kinita ng pera mo sa bangko, pero 80 lang yung marireceive mo. Kasi yung 20 pesos doon, yun yung tax. Which is, si bangko, yun yung i-remit niya kay BIR. The payer is the one required by law. Ayan ha. Nire-require sila ng batas na sila ang magbabayad ng tax kay government. Consequently, the recipient income taxpayer does not need to file income tax returns. Because the withheld tax constitutes the full tax due and therefore deemed final payment. So, yun. Ikaw, no, nakatanggap ka ng interest income at dahil subject yan sa final income tax, si payer ang required na mag-remit ng pera or na mag-remit ng tax mo sa bangko.
And ikaw naman na recipient income taxpayer, yung nakatanggap ng income na subject sa final income taxation, hindi ka na required, no? Hindi mo na kailangan mag-file ng income tax return na isasubmit kay BIR. Ayan. So, yan. Ganyan yung characteristics ng final income taxation. Marireceive yung income net of taxes, tapos yung tax, si payer ang mag-remit sa BIR, sa government. Now, another example, no? How about kapag dividend income naman, no? Sino naman ang payer, no? Alam na natin kasi kapag dividend income dito sa illustration natin, ikaw din yung recipient income taxpayer. Now, sino si payer? Siyempre, ang payer doon yung corporation na magbibigay ng dividend. And mag-a-apply yung illustration na ginagawa natin kanina. Marireceive mo yung dividend income net of taxes.